So finally naman 'no, sa kinadami-dami ng mga bagong loan apps ngayon na nag-uusbong talaga na pa 7 days to pay and then talaga namang mga fly-by-night loan app. Meron na naman po tayong bagong loan app na medyo kaabang-abang po siya. Legit po siya at promising po. Wow. Masasabi daw na safe and secured po tayo dito daw. At ito ha, not 7 days to pay. Dahil yun yung Wow. ayaw na ayaw natin ng mga loan app yung mga nagpapa 7 days to pay. So, sobrang taas ng interest rate. And speaking of the interest rate, in fairness ha, pasok siya sa cap ng BSP ha. So, reasonable lang din yung interest rates niya. And guess what? Pwede rin po siyang multiple loan. Kapag nangutang tayo sa kanya, pwede po tayong mag-loan ulit as long as may credit limit po tayo. And one more thing, Dai, wala siyang kaltas. Buo siyang matatanggap. Gaano ka-promising siya, diba? Walang tinutukoy ko nga po ay si LF Lending na parang FT Lending. Parang papunta na doon sa FT Lending. Pero yes, hindi sila parehas na magkaiba po sila. LF Lending po ito. Well, again, bago ako magpatuloy, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. So this is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo kasi iba-iba naman po tayo ng eligibility dito at gusto ko rin din i-share sa inyo yung aking experience dito kay LF Lending. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or Wow. online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya gusto mo itong mga videos, sige ko sila subscribe at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated notified ka. Well, back to LF Lending. Nasabi ko nga sa inyo, legit po siya na SEC registered under po kay LF Lending Services Corporation. So, andun siya. At bagong-bago lang din naman yung registration niya this 2026 pa lang. So, masasabi natin na hindi siguro fly-by-night yung loan app na ito kasi hindi lang po siya available to download sa Google Play Store maging sa iOS or sa App Store. Available po siya dyan. And honestly, doon ko nga siya unang nakita talaga. Yung kanyang ads, doon ko siya nakita. Pwede na nga sinubukan ko po siya, no? Dinownload ko siya sa aking App Store or iOS. Well, kapag in-install at dinownload po natin yung app po, no, ang bubungad po sa atin, yung kanilang privacy policy na in-agree ko po siya for me to proceed the application. Then after po niyan is I need to input my mobile phone number and then click natin yung send para masendan po tayo ng verification code. And then after po nito, dito sa dashboard niya, by the way, nagpapautang po pala siya, we can borrow up to 50,000 pesos. Anyways, click po natin tong apply now and then dito guys, we need to input our personal information here, including the purpose of loan, educational level, marital status, number of children, and our addresses po dito, including dito sa baba is our email address. Nanghingi din po sila niyan. And then after po nito is the job information po. So, under po ng job type, ito po yung pagpipilian. At kahit naman ikaw ay employed or self-employed ka man, okay lang din kung anong pipiliin mo. Pero again, advantage kung ano talaga yung work mo. I-declare mo yan kasi legit naman po ito. Pero again nga, hindi naman po sila nanghingi ng kahit anong income proof. No need to upload any income document. Well, after po ng job information, ang next step po is the contact information na po. Ito po yung hinihingi nila dito, no? So, ito po ay magdadirect lahat sa ating phone book list. Hindi po siya manually fill up. And then after po dito po magaganap yung ating selfie verification. So, magsa-selfie lang naman po tayo dyan and that is followed by our ID information. Ito po yung mga IDs na kailangan po nila. Meron silang recommended ID type, meron din silang other options. So, pili lang tayo ng isa dyan and then after po nyan, pipicturean po natin yan right away. Kapag na-picturean po natin yan, mag-auto-capture po yung ating ID details po like our ID number, full name, and then yung ating gender at date of birth, fill upan po natin. So, after po nito, ganun lang po kadali mag-apply, reviewing na agad-agad. And then, meron po tayong instant loan offer at ito na nga, dito na nga po magkakaalaman yung sinasabi ko sa inyo na bagong promising at bagong legit na talaga namang promising na promising siya. So, meron akong approved loan offer po of 2,000 pesos. So, I can loan naman po from 500 up to 2,000 pesos. So, sige, isagad natin ng 2,000. Well, dito guys, ang na-approve lang po sa akin na installment term po is 3 terms. Nakalak pa po yung 6 terms. Sa 3 terms po na yan, ang total payment ko daw is aabot po siya ng 2,240. So, kilik ko tong first payment amount kasi dito natin makikita kasi yung ating installment plan. So, dito guys, malinaw naman na 2,000 yung loan amount ko, yung total fees ko daw is 240 pesos and then yung total na ibabayaran ko nga po is 2,240. Kasi ito po yung pinaka-total po ng lahat-lahat na babayaran po natin from term 1 up to term 3. At wag na natin pansinin si term 3 kasi mawi-wave naman siya. Parang lumalabas po na twice lang po tayo magbabayad dito. And from the moment that I'm trying this loan up is within 15 days po yung ating repayment. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi po siya pa 7 days to pay. At lumalabas po na 1 month to pay siya. Twice tayo magbabayad kasi every term is every 15 days. Well, kinumpute ko po yung kanya effective interest rate at lumalabas po na nasa 12% lang po siya monthly. Ito rin po yung sinasabi ko sa inyo na pasok po siya sa cap ng BSP. Kasi alam naman po natin, di ba, na parang ang pinaka-required
required na po ngayon talaga sa mga loan apps, at least 12% below. Papasok siya, di ba? So, parang ka-level niya, sila One Hand, sila Tala, sila Happy Cash. So, mga ganun yung level niya, di ba? Well, ang pinakamagandang nangyari dito talaga, transparent naman po sila na nakalagay po dito, yung amount na ma-receive po natin is 2,000 pesos. And parang hindi talaga siya originally na buong matatanggap, no? Kasi may nakalagay dito na may payment fee po silang hinihingi worth 20 pesos na parang 1% of our loan amount yun, di ba? Pero siguro kapag first timer po tayo dito, na-waive siya kasi wini-waive nila eh. Kaya dahilan lang po natin siya matatanggap. Nakita ko rin naman po sa aking loan agreement and disclosure statement po, no, na nakalagay po doon na yung loan amount ko nga po is 2,000 and then yung net proceeds ko po is 2,000 din. So buo po siyang matatanggap. Dahil gusto ko lang naman po siyang subukan po, no, binaba ko po yung aking loan amount po into 500, which is ito yung pinaka-minimum amount to cash loan po nila dito, di ba? Alam niyo naman kapag gusto ko lang subukan yung isang loan app, doon lang tayo sa pinakamaliit na loan offer kasi susubukan lang naman natin siya. And don't worry, pare-paras lang naman po sila ng interest rate and still buo po siyang matatanggap 500 pesos din. So 12% din lang din yung interest rate niya monthly. So parehas lang naman po, no? Well, dahil decided po ako mag-loan dito, kanina wala tayong pinilapan po na withdrawal information or withdrawal account. So dito po siya magaganap. So dito guys, parang automatically, ano po yung mobile number na na-register mo sa app, yun din yung parang GCash account mo na daw. Pero don't worry guys, pwede naman siyang ma-edit. Na-edit po siya at marami naman pong payment channel dito if ever gusto natin palitan. So ang pinili ko pa rin po ay si GCash, and then after po niyan, magsi-selfie verification ulit tayo. So ang bongga naman ng security feature itong CLF lending, di ba? So anyways, nag-selfie po tayo dyan. And then bumalik po tayo dito sa ating loan details at kinlik ko na po itong Get Cash Now. Then after po niyan, nasabit na po yung ating application and reviewing na daw po yung aking application and waiting for disbursement. So dito naka-processing na po siya, and then kung makikita niyo po dito, since meron ako available credit limit kanina of 2,000 pesos and then ang niloan ko po is 500, kaya nga po nabawasan na siya, naging 1,500 pesos na lang. So pwede pala siyang i-withdraw ulit. So we can withdraw now kapag na-approve po tayo. So di ba alam na agad natin na multiple loan pala siya. And then finally may result na at nakakalungkot dahil application not approved. Nakakaloka. Gusto ko pa naman sana na makapangutang dito para masubukan ko nga kasi syempre kapag ma-disbursan ka at makita mo talaga na it is what it is, di ba? Masasabi talaga natin na legit talaga. Since disapprove niya ako, nakakalungkot yung ganito kasi gusto ko pa naman siyang subukan. Pero alam niyo ba, all in all talaga, wala ako nakikitang red flag naman sa kanya so far from the very beginning up to the end of the application. Kasi malalaman ko yan masisense natin yan. Since legit din naman siya, so siguro di pa siya ready sa akin. Well, sayang lang kasi promising siya, pero doesn't mean naman po na disapprove ako or na-reject ako is mara-reject din kayo. So pwede nyo i-try if ever interested kayo kasi for me naman, okay naman siya so far based sa application ko. So ang pinaka hindi lang okay sa akin is nireject niya ako. So syempre doon natin malalaman nga kung talagang legit na totoo ba talaga yung kanyang loan details. Well, I need your cooperation sa mga nakatry na dyan kay LF Lending at na-approve kayo. Please, paki-comment down below. So don't worry guys, palagi ako mag-update sa inyo if ever po may improvement changes dito. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para lahat ng videos kayo sa updated na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!